Hello guys, welcome to my YouTube channel. So si Kai Sotto naglaro ng 26 minutes. Maganda depensa, talagang halos buong third quarter naglaro siya. Halos buong first quarter naglaro siya. Pinas ko siya ng second quarter. Actually maasahan siya sa defense. At nakita natin medyo maganda naman yung kanyang stamina. At maganda ang efficiency niya sa laro. So yung puntos, it will come. Pero maganda ay pinakita ng ating kababayan na si Kai Sotto at nanalo sila. Yun ang pinakamaganda. At first time nakita ko na naglaro si Kai Sotto ng 26 minutes. Hindi man siya pumuntos ng marami pero malaki ang pinakita niya. At sinasabayan niya ang mga import ng kalaban. Talagang tingin ko ang kailangan pang i-improve ni Kai Sotto yung footwork, lalo na pag nakapasa kasi laging ito assessment ko lang parang laging pick and roll yung gusto niyang gawin, pero dapat mag-create din siya ng sariling footwork, yung mag-create siya talaga ng kasi pagkapasa kanya ipapasa uli niya. Kumbaga kailangan lang sa kanya ng tinatawag na perfect pass, pero actually kaya naman niya talagang talunin ang mag-create talaga ng magandang yun yung isa sa mga kailangan improve ng ating kababayan si Kai Sotto, pero wala hanggang ganun pa lang yung ilolopos talaga niya, iikutan niya, tapos i-improve niya yung kanyang shooting kasi ang laki niya kumbaga pagkukumparahin mo si Nikola Jokic guys, pag nakakuha ng bola kaya niyang isaksak, kaya niyang ipasa, kaya niyang paikutin ng bola at may shooting. Yun yung idol ni Kai Sotto, si Nikola Jokic. Tayo talagang naniniwala at bilib na bilib tayo sa ating kababayan na si Kai Sotto. Kailangan lang talaga na yung bukod dun sa depensa at yung presensya niya, maramdaman sa lahat ng aspeto ng kanya paglalaro. Depensa, block. Given na yun, pag napunta siya sa pinakamalapit na loob, is either alley-oop dunk or magandang layup, papaw lang ang kalaban. So marami pang bola. Tsaka kahit nasa malayo siya, pag nakakuha siya ng bola, pwede siya mag-create. Kailangan talaga niyang palakasin ang kanyang katawan. Ito, honest assessment sa ating kababayan na si Kai Sotto. Alam ko, nakikita nyo halos lahat ng ating mga content, clickbait, tsaka puro kalokohan. Pero honest assessment, papunta na si Kai Sotto doon. Siyempre, alam ko maraming sumusuporta at naniniwala sa kakayahan ng ating kababayan na si Kai Sotto. Pero naniniwala din ako na mayroong right time at papunta na siya doon. Kagandahan, mayroon siyang contract. After this, by July, June, magtatry na naman siya sa NBA. Dapat lahat ng aspeto ng kanyang pagpapalakas gawin na niya. At medyo lumaki ang katawan ng ating kababayan na si Kai Sotto. At potential. At makikita naman natin na progressive ang ating kababayan na si Kai Sotto. Tsaka para tumagal siya ng 26 minutes without injury at nakakatakbo naman at maganda naman yung pangangatawan. Kaya lang dun sa Yokohama, hindi siya ang main offense, si Yakamura tsaka yung Palame. So keep on digging. At sa mga sumusuporta sa ating kababayan na si Kai Sotto, patuloy lang natin suportahan ang ating kababayan na si Kai Sotto at ipanalangin sa mga nambabash at medyo siguro
hindi na rin nagugustuhan yung ating content. Saka pag nakita, si Ronan may na clickbait yan, puro kalokohan ng thumbnail. Mag-subscribe na lang kayo, supportahan at mahalin ang ating channel. Pwede kayo mambash, pwede pa nga kayo magmura kung gusto niyo, pero malapit na. Ako naniniwala ako at malapit na mapunta ang ating kababayan na si Kai Sotto sa kanyang pangarap na NBA. At yan ay sigurado magaganap lang yan kung kung talagang magiging bato-bato na siya. Mala Shaquille combine ni Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Tatum at Stephen Curry na laruan. Kahit na lang makuha na lang niya yung kahit na yung galing ni Nikola Jokic at combine na ni Luka Doncic, international star player ng NBA, ayos na yun. So abangan natin sa mga susunod na kabanata. Kai Sotto malapit na mapunta sa NBA at magaganap na ang isa sa mga inaabangan ng Kaiju, Kainatics at Kai Sotto fans na mapunta sa NBA.